Let me just recap first. New new SB Pro Tempore, who is now Senator Ping Lacson, and new Senate Majority Leader, now Senator Mig Zubiri. So, bumaliktad. We now have the former members of the minority bloc now in leadership positions in the Senate. So, this is unprecedented. Were you surprised? Surprise is a mild word for it. I mean, ikaw siguro may alam ka behind the scenes that they've been talking, but I think to most people this was a bit of a shock kasi nangyari lang lahat this morning. Well, tatlo kasi yung mga alaga sa Senate presidency. One is the balancing act with 24 different republics. Because you need only 13 votes to have a change in leadership. Kalawa ay kahit separate independent bodies ang Malacanang at saka ang Senate. Of course, you need its blessing. Yes, mahalaga yung blessing ng presidente. At ikatlo, yung sa karaniwang tao, no? At dito medyo tinamaan si Cheese. Medyo nagiging negative yung kanyang it's become very negative because of this flood control scandal. Let me also now bring in the Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Sorry, tinanong ka agad ako eh. Hi, Ami. Hi, Ami. There you go. Masaya dyan, ha? Talaga happy Monday, ha? Happy Monday. Faithfully discharged. Quiet day nga, di ba? Start of the week. Pati yung hearing ng actually, yung hearing ng flood control. Ang dami-daming revelation, pero of course, natabunan na itong coup d'etat. Coup d'etat. Senate coup. Yeah. Okay. So was this a result of flood control or yung impeachment or both? Mas yung anti-corruption. Tinamaan si Senate President Cheese doon sa relasyon niya kay Lubiano. It's a clear smoking gun. No? It's a clear smoking gun. At malamang maraming mga batas na violate doon, including Omnibus Election Code. Clear yung smoking gun doon Kaya kung monitor natin yung social media for the past few weeks, it's been very negative. Talagang durog si Cheese at saka si Joel Villanueva. Sorry, Ronald. Let me just interrupt you to say we now have Senate Pro Tempore Ping Lacson taking his oath. But okay, keep going. Yeah. Kalawa, medyo naasar din yung Malacanang dahil yung mga Duterte is lording it over, especially sa Blue Ribbon Committee. At tuwing i-raise nila Soto at nila Ping yung issue ng corruption doon sa previous government, nakakat sila. Kaya nga nagkaroon ng away last week between Marcoleta and Ping, between Marcoleta and Soto, etc. So, yun yung kinakagalit ng Malacanang. Yung assurance na yung leadership ng House, ng Senate under Cheese will not be led or dominated by the Duterte. Mukhang hindi nangyari yun. At ikatlo... Was that the agreement? Well, ganun yung wala naman talaga agreement. Handshake agreement. Okay. Ibig sabihin, ganun yung de facto na agreement na pag naging leader si Cheese ay hindi na bibigyan ng puwang itong mga nagte-threaten sa presidente. Mukhang hindi yun na nangyayari. Mukhang sila yung nagdo-dominate ng mga hearings, ng mga atake, etc. At ikatlo, yung balancing act sa mga 24 different republics. Na siyempre ay related doon sa unang dalawa. Yung popular perception sa leadership ng Senate at saka doon sa relasyon sa Malacanang. Sabi nga nung dalawang senador na kausap ko, you cannot fight City Hall. Ibig sabihin, kung yung City Hall ay nagsabi na time to go, yung mga administration senators will do that. So ang City Hall nagsalta rito? Malamang. Not literally, not literally. Dahil ito kasi hindi naman ito nangyari overnight Nangyari ito for more than a week na Itong mga ganitong klaseng negotiation, counter-negotiation, no? Hindi ito nangyari Para we're not so big, we're talking about whether or not this has the blessings of Malacanang. This is also now live at the Senate. This is new Senate Majority Leader, Senator Mig Zubiri, taking his oath. Yes. Right beside him is his wife. Inuuna muna nila yan, tapos susunod dyan yung mga chairmanships. So magkaka-realignment, reshuffling. Do we also assume that the Blue Ribbon Committee chairmanship will also be changing? I assume. I can assume. I would assume. Because, given yung kwento mo nga kanina na isa sa mga
mga significant problems nila was how the hearings are being conducted. Yes. I assume and presume na magbabago yung leadership ng... Sino yung mga naglipatan? Yun ang tanong ng marami hanggang ngayon. Hindi pa malinaw kasi. Yung 5, siyempre, alam natin yung 5. Yung 5 minority, lumipas sa majority. 15 yung pumirma. Sino yung 10? Probably yung mga Tulfo. Yung 2. The Cayetano siblings as well? Tapos yung mga... yan. Sige na, tuloy mo na. Tumaas yung kilay. So yes. Okay, so that's 4. Pia and Pia, At least, Alan Peter. Paano, at least 15 Yeah. Correct. yung boto nila. Yes. So 5 doon ang Minority dati ng block. minority. Correct. So may 10 Yes. na naglipatan. Yes, kaya nga. No? Sino nga yung lead 10? 2 Tulfo, 2 Cayetano, sino pa? Napansin mo, he's trying not to answer it. Okay, so We won't go through it. No. We've got 4. Malamang Tulfo, si kailangan, Sen. JV, malamang. JV, yeah. 5 na. Right? Senator Win, right? Yeah. Senator Lapid, Yeah. Senator, hindi ko sure if Senator Marcoleta, but although he is of Hindi, course hindi. Marcoleta? seen as JV. yes, Hindi. we counted na 7 na, 3 na lang Ami. So we've got Ba't gusto mong bilangin pala bawat isa? Thank you, Mr. President. Oo nga, unanimous naman yung ano. Our distinguished colleague from Basta San meron Juan. 15. Okay na yun. 7. Pero Ronald, tingin mo ba Malacanang yan? Mukhang kanya-kanya yan eh. Mukhang nag-independent Republic republic. of the Philippines It looks or like survival Senate- mode yung mga yan eh. Yung mga administration Lahat senators, sila tinamaan eh. President Lahat sila Tempore, tinamaan. Senator Nakita mo pati yung Jinggoy 2 Estrada. minority members na tumalon dun sa botohan for the junking of the Would like to impeachment. cede the floor, Mr. Sila ngayon yung nangunguna doon na nagsasalita about principles Is there an objection? and integrity. Di ba? May blessing yan, Ami. Survival ano yan eh. Hindi. May blessing yan, I Ami. don't know kung may ano dyan ang Malacanang ha. Meron. Mukhang kanya-kanya He is a na yan man of sa few lakas words. ng When he nakikita nilang speaks, reaction ng his words mga carry- tao sa mga nangyayari. Yes, may blessing, That's a Ami. national constituency eh. May blessing, You're saying Ami. may blessing kasi may kausap ka last night. Hindi naman, dahil isang variable dyan, yung approval ng mga mamamayan, na nakita naman natin, pagguho. No? Ikalawa ay yung dynamics dun sa 24 separate republics, no? Pero yan ay related sa Malacanang. Yung marami dun sa 10 na lumipat, Very wait. ay yung dahilan nila ay dahil hindi na protektado ng Malacanang si Senate President Chis Escudero. Teka, si Baming Kiko. Well, they were counted na. They're part of the... Si Bam kasama na sa majority, kaya one big happy family na yung mga... So 7 plus 2 na, 9 na. One big 9. happy family na So yung tatlo. 9. Correct? We've got 9 votes and one last would be... So I assume na hindi kasama rito si Bato, si Marcoleta, si Senator Villar, Padilla, Bongo. Bongo. Congo. Sila hindi kasama. Bongo. Robin Hood. So, okay, isa na lang. Hindi mo na. Baka si Alan Peter is with the current minority. It can't be Senator Amy. No. Okay. Si Amy. Hindi nga niya alam yung Amy. nangyari. Oh. Nagulat nga siya kanina. Sen Joel? Hindi. Pwedeng bilyar. Isa sa mga Villar. Pwede ba hatiin yung dalawang yun? They would vote separately? Bakit Pwede. hindi? If Kung it's practical for you. Kung ikaw ay negosyante, you will hedge. Oh. Taya, Kung ikaw ay... One each, one side each. Okay, so that's the thing. That's the 10th position. Isa sa mga Lalo na kung Villars. graduate ka na Lasal, tapos negosyante ka. Sino doon graduate na talaga may ganun eh. okay, because I counted them as a block. As in, those two cannot be split up. Just like you can't split up the Cayetano. So, okay, isa sa mga Villar siblings That voted could be, in favor. could be, no? Okay. Hindi ko na binibilang isa-isa eh. Mahalaga naman kasi yung output eh. Mahalaga yung votes because, as we keep saying, this is a huge upset. Si Soto, Zubiri, and Lacson went from being a part of the minority, a small minority in the Senate, to now holding leadership positions. Pero wag mong right? kalimutan. So, iba na yung alignment. Huwag mong kalimutan, nung botohan sa Senate President, merong moves na kulang ng 2 boto si Soto. Yeah.
Ibig sabihin, ay hindi naman ganun ka-minority sila. Soto. Namuntikan. Medyo, hindi naman muntik, pero hindi sila ganun kalayo nung botohan for the Senate presidency. Malayo, di ba? In the end, he got how many? 8? Yes, yung final 7, voting. Pero yung mga Initial negotiations, means, nakakuha sila okay. ng 10. Kasi yung final voting is Paano yung influenced final by voting? the probabilities. Yung final voting ay kung talo ka naman, yung iba lilipat na yun. Mga sigurista. Yung 10 or 11 mo, no? Na nakuha mo before ka natalo, di ba? Lilipat na yun dahil talo ka na eh. So maiiwan lang sa'yo yung talagang siguradong sa'yo. So what's more indicative is yung initial negotiations. Yes. Start. Okay. Nung nagsabi na si SP. Pero another thing which is happening, meron din nangyayari sa House. Correct. No? Kwento mo. Nangyayari din yan. Yeah. Ibig sabihin, Tell may us. mga moves din sa House but they don't have the numbers pa. No? How far are we? Well, Pero siguro- paano ngayon, Ronald, may nagtuturo ngayon dun sa House, sa leadership. Yeah. Mga Tapos being 200 tagged. versus 100. Involvement in the flood control. Paano yan? Yes. Oo. At hindi lang yon. Ba? Yung ang pinagtatalunan dyan, ipoproduce ba si Saldi? At yung 7 Warbs. No? Kaya nga, paano ba nakalabas yung congressman na yan for over a month now? Di ba? Okay. Kailangan ng May medical ng leadership. Ami, may medical treatment eh. Yeah, sick of the I'll tell country. you about it later. Low blood. But nga, he's na low blood daw. You didn't answer the question. How far away are we Sinabi ko, from the numbers? 200 versus 100. Mga nasa 200 pa. So kalahati. Malayo-layo pa yan. That's in Today favor of the yan, incumbent. today. Oo. Dahil solid ang Today. lakas at saka yun yung PK speaker. That's about 100. But 200. where's malaking Pero, there? Hedging pero pa. that's as of Hedging this pa. Unlike- afternoon, Ronald. Ha? Alam mo naman dyan sa House eh. Yes. Baka magising lang yung mga congressman bukas, iba na naman yung nararamdaman. Yes. Kaso mas marami kasi numero ang kailangan mo sa House eh. Kesa sa Senate. Senate kasi 13 up lang. Ilan ba? Ilan ang kailangan niya? Well, kailangan mo lang Wow. ng mga Yeah, 180. 112 eh. 180 at least. 180. At least. 180 o 180. To be sure, kailangan mo ng mga 200. Pero kapag ganyang nagtuturuan na, at ganyan na rin eh, kailangan namang salbabida ng lahat ng tao dyan eh. Let's go back to... Sa House kasi maraming tatamaan eh. Kaya nga. They will be protecting their flanks. Diba? They're closing the ranks. Which we thought would happen in the Senate as well. Pero, well... Sa Senate kasi may factor ng Duterte. No? May factor ng impeachment. Diba? May factor ng itong lumabas na mga SOSE. So may ganung klase. Tapos again, mas kaunting boto ang kailangan mo to change the Yeah, leadership. that's true. The numbers are much smaller. Tawag lang ng presidente sa 8 senador eh. Bago kayo ng posisyon, lipat kayo. Tapos. So nung in-interview si new Senate President Soto outside the session hall, he was asked how long all these talks have been going on. Sabi niya, medyo matagal-tagal na. And he was also asked, why the need for a change in leadership right now? Is it because of the flood control issue? Sabi niya, baka hindi naman dahil doon, but it's because the Senate is, they need a little bit of calm in the Senate, and that they've been talking about it for a while, a few weeks, which is what you're saying then, na nag-start pa to maybe a week ago, right? More than a week ago. Eh, yung flood control, ilang linggo na yan eh. Saka hindi nila ikikis-kis sa mukha nung natalo eh. So bibigyan nila siya ng konti graceful exit. Iso-soften nila yung blow. But this Hindi isn't- nila sasabihin na, uy, tungkol to sa flood control, tungkol to sa corruption, tungkol to sa SOSE, tungkol to sa ganito. But it's obvious because that is course. the big issue. Of course, right? diba? I mean, how It has can been dominated for Kaya nga the past few weeks, di ba? parang he can't outrun that issue kasi ito na nga, you Yeah, have... pero pag tatanungin mo yung mga nanalo, hindi nila ididiin, hindi nila ikikis-kis sa mukha. This is- Iso-soften nila, sasabihin nila na, uy, gusto lang namin ng calm. No? Kaya umiwas si Tito Sen, umiwas. Oh, of course. That is their way of being diplomatic. Ronald, yung dalawang top officials ngayon ng Senate, they are the ones who started the expose on the flood control eh. Yes. Di mo siya pwedeng paghiwalayin eh. Yes. Oo. Yan dalawang yan yung nangunguna.
Sila yung nagumpisa na itong problema ng mga contractor, ng mga contractor, yan ang tawag ng mga critics, at pati ng mga senador. So, Kaya mahirap siyang hiwalay. ano yung magiging deciding factor sa House? If you have 200 versus 100 and it's all in a state of flux and Malacanang seems to be hedging its bets. The boss. But I suppose Malacanang is also, I mean, sa House naman kasi it's between factions of the administration The boss. the big boss. Dahil huwag niyo kalimutan, Diyan, hindi naman papasok ang mag-emanate ang Malacanang, impeachment sa Senate. Mag-emanate ang impeachment sa House. No? Kaya nasa frontline yan. Lalo na, may threat si Sara na i-impeach si PBBM before the end of his term. Correct. So may ganong klase yung variable dyan na wala sa Senado. But when you say the boss, are you referring to... Sino bang boss? Kaya nga eh. Yeah, but that's also a question to me. The President, siyempre. No. But you have the President and you have... Well, What? Who? Pero Ronald, yung kalaban ni Martin sa House for the speakership, okay, diretso ko. You have the President, you have the First Lady. Yes. Oh. Sino yung boss? So, sinong boss? Hindi ko alam eh. Siyempre, the President. Ikaw naman. Oo. What? I mean, Ikaw naman, kinakanto mo naman ako eh. Nakanto talaga. Nakanto. we need the Ronald, yung clarity. kalaban ni Martin sa House for the speakership, mga pro-BBM din eh. In fact, ang sinasabi nila, we are trying to protect the President. Kaya nila inaaway si Martin. Oo. Yun ang, So, yun ang takbo nila eh. these are Kaya admin factions nga. Sa Senate kasi, mas ang magkalaban, admin at saka Duterte. Dito sa House, Kaya nga. admin versus admin. Dahil yung Duterte, mabibilang Kaya mo sa nga. kamay mo eh. Okay, we're still looking at live pictures from the upper chamber right now with new Senate President Tito Sotto presiding. The next question for everyone is what will happen to the committee chairmanships? Again, pumaliktad na tayo. They went from Sotto, Lacson, and Zubiri went from being part of the minority to now being the leadership of the Senate. Outstanding questions are, will the committee chairmanships change? Most of them. Most of them. Yeah. What will happen? So technically, can we now say the remaining members of the minority, like Senator Risa, Senator Lauren, and, well, sila na lang natira, no? Are they now part of the majority? They're the majority are. now, right? They are. So now we have a new majority in Yes. Senate. So magkasama sa majority si Risa, si Bam, tsaka si Kiko. Correct. So, Diba? so One which is small what happy family na sila ngayon. everyone had been hoping for from the start. Kaya galit na galit sila, di ba? Na si Bam and Kiko went with the Yes. majority. But Syriza has always been hesitant to join the majority. Yes. What happens now? Well, naging part siya ng majority nung panahon ni Pinoy. Yeah, but that was a different... But now you have a Marcos administration eh. Yes, So yes. where does he line up now? Yes. Well, pwede siyang independent majority. No? I've heard that before. I've heard that term before. Merong independent minority. I've never heard Meron of ding independent majority. Meron. Meron sa House eh. Meron na nagsabi Meron sa yan. House. They're independent. Si ano? But, Pero Ed, sabi naman nila ng mga senador na kinausap natin, yung majority and minority, it depends lang naman daw kung sino yung Senate President eh. Kung sino binoto mong Yeah. Di ba? presidente. Yun ang explanation nila sa atin. Yes. Yeah. Yan na yung That's definition true. nila ngayon ng minority. So Parang yung okay mga lang kung pro-Duterte ganun ang definition senators. na sila Risa will go with Tito Soto. But the difference... Parang Ami, di ba, yung mga pro-Duterte senators na bumoto kay Cheese, Yeah. na member na majority, hindi naman sila pro-BBM. Yeah, that's true. Yan na nga, obviously. Oh. yung difference Kaya mo nga, sa House, Yun daw ang ano ngayon. sa House, Opposition sila. Pero hindi sila yung ano. Kasi papansin ng minority dyan, unanimous siyang anong yun. Pagtanggal kay Cheese. Pero yung sa House kasi, yung independent majority mo are still pro-admin. They're pro-BBM. Yeah, yun ang sinasabi ko eh. Whether it's Toby Chanco or Albi Benitez or whoever down the line. Kaya You can't no say the same danger about of impeachment. Risa. Kanya-kanyang definition lang yan. I think it's at this. I agree. I think at some point we are just splitting hairs, Yeah. right? I mean, she will do what she will want to do. She's want to do what she's known for. She will instigate all these investigations. Initiate, Under- hindi naman instigate. Initiate all these investigations.
Kasi it's because of the Batangas issue, hindi daw entrapment, instigation. Papaliwanag. Papaliwanag. She will initiate all these investigations as she is Saka wont to depende do kung anong under mga her committees committee. ang makukuha niya. Exactly, under her committee Diba, chairmanship. makukuha ba niya ang foreign relations? Kay Aimee? Sino makakakuha ng Blue Ribbon? And also, the two most important ones, Blue Medyo Ribbon, delicate yung appropriations, finance. Medyo delicate ang Blue Ribbon dahil ang iimbestigahan mo ay Admin. both the admin and both the previous, at pati yung previous administration. So, balancing act yan. Yeah. Di ba? So, sinong ilalagay mo sa Blue Ribbon? Dahil kung ilalagay mo admin, hindi naman pwedeng ang sharpest line niya ay sa admin. Diba? So, balancing act yan. Kaya, medyo hindi ganun kadali ang Blue Ribbon. May chance ba si Ping as pro temp could also concurrently be Blue Ribbon? Hindi ko alam yung rules sa Senate. Paano pag pro temp ka, para kang little Senate President. Oo nga eh. No? May lusot dyan, may lusot, Ronald. Kapag nag-blue ribbon, sabihin, hintayin na lang namin yung independent commission ni President Marcos. Kasi yun ang sinasabi ng mga tao, di ba? Pwede. Dapat yung mga lawmakers will just get out of that investigation. Pwede. Na ang nag-propose din ay si Pwede Senator sabihin na lang. Soto, Senator Kiko at si Ping. Sila rin yung nag-propose nun Na? Independent Commission. Na binanata ni Ayun. Marcoleta. So is Yun, it pwedeng yun ang sabihin. Hintayin na natin kasi lalabas na daw yung Okay. executive order. Meron ng mga kinukuha si President Marcos. Meron ng tatlo. Meron ng several people, no? Let's, Baka meron ka alam na chismis sa amin, Ronald. Tatlo, kung sino tatlo. na. May tatlo na. okay? Sorry, Oh, yan. Kaya nga, exactly. sorry. Let me just interrupt you guys. We need to toss back to the Senate floor. Please take a listen. Mga ninuno na nauna rito magsilbi sa bayan dito sa Senado. Maraming salamat sa Panginoon Diyos at dasal ko ang patuloy niyang proteksyon at gabay sa ating institusyon at sa ating bansa. Thank you very much, Mr. President, my esteemed colleagues. Thank you. Thank you, Senate President Soto. Session is suspended. That Senate may... Hindi bagay kay Ping. Pasensya. Okay, sorry. We were trying to catch the tail end of the speech of Tito Sen. SP Soto's first speech as Senate President in the 20th Congress, pero mukhang hindi namin na timingan properly, so we didn't catch the Ang bulk of it. interesting ko, ano sinabi ni Cheese? Wala pa ba siyang interview? Wala pa siyang interview, Wala. but apparently si Soto said, pumunta siya kay Cheese kanina and asked him, how do you want to do this? And pumayag naman daw si Cheese na to resign, which is, again, the graceful way out, right? The less... Meron pa mga graceful way out, mga ganyan. Well, sa valedictory the niya... nicer, the kinder way to let them off, right? Magre-resign na lang Hindi siya. na magbobotohan. Somebody will, correct, you don't force a vote on the floor. Somebody will say, I declare the Senate presidency post vacant, which is exactly what happened. Yeah. Pinagmalaki ni Cheese kanina, nasabi yung name that cannot be mentioned under his leadership. Who is House Speaker Martin Romualdez. And Zaldico. And Also, Congressman Zaldico. napirman Pero na parang yung medyo contempt order. medyo soft yung pag-mention kay Speaker. Parang ang pagkakasabi, narinig ko. Oo nga eh. O, di Oo ba? nga, hindi direct eh. Hindi yung direct eh. No? Parang may way out siya. So parang Narinig ano ko, eh, he said, she said. It's Ronald, Oh. Ronald, may epekto ba to doon sa impeachment kung sakasakaling bumaliktad din ng Supreme Court? Kung sakasakaling na paraming his niya na. Kung sakasakali Hindi lang. ko alam, Ami, dahil yung Supreme Court, hindi naman nila babaguhin yung position nila. Tingin ko. Ngayon, pwede bang kunin ng Senate yung naka-archive na Yes. impeachment? Tingin ko pwede. Pwede. Pero, yun nga, magkakaroon ng conflict yung Senate at saka Supreme Court. No? So, yun yung hindi ko alam kung paano i-resolve. Because constitutional crisis ang magiging direksyon nun. No? Kung halimbawa, kukunin ng nitong bagong leadership, But- yung naka-archive, But Ronald, there had been instances in the past though where the Senate disregarded a Supreme Court yes, ruling, oo nga. right? Oo nga. Senate has been adjourned for the day, I'm being told in my ear. So that's it. Ayan na yung big news for today in the Senate. New Senate President, new leadership.
in the upper chamber. Sorry, coming back to, there have been instances in the past wherein the Senate ignored the Supreme Court ruling, right? At least in terms of impeachment. Yeah. Kasi, Hindi talaga halimbawa yung sa kay Corona, yung pagbukas ng AMLA, yung Supreme Court iba ang posisyon sa Senate. Pero multi academic na dahil nabuksan na eh. No? Kaya medyo nare-resolve yung ganong klase. Ito kasi mas controversial eh. Diba? Dahil merong 13-0 na voting yung Supreme Court, tapos merong MR, tapos anytime lalabas yung sagot ng Supreme Court sa MR. Tapos naka-archive ngayon sa Senate yung impeachment. So kukunin nila yon para pagbotohan, no? Yung boto ba ay enough? Paano? Iba kasi yung Senate presidency, iba yung impeachment. Halimbawa, si Mig Zubiri ay against impeachment. So yung ganun ba? It is not the same. It is not the same numbers, no? Posible yung mga Cayetano at mga Villars ay hindi naman yan anti-impeachment, no? So may ganun na dynamics kaya. Remember when we interviewed Senator Tito Soto back then, sabi niya it's as good as dead because I know ang hirap niyan hugutin pag na-archive na. Right? Although lahat ito unprecedented eh. So hindi mo alam na pwede ito mangyari. Sui generis ba? But let me recast a question kasi we saw the vote dun sa archiving. Ang laki ng favor of archiving eh versus yung gusto ituloy eh. With Tito Sen there and Ping and Mig Zubiri, would that number change regardless of what happens sa Supreme Court? Kasi by February, you might have another. It will, pero ang mas fundamental na magbabago dyan ay yung boss. Sinong boss? Yung presidente. No. Alam bang I love it. Alam bang to make him say it. Otherwise, tayo lang yung nag-connect ng dots. Ano bang posisyon ng presidente? Siya ba okay na sa kanya yung impeachment? So pwede magbago 'yon, no? Yung depending on the boss. Katulad dito, no? Katulad dito, no? Paano kailangan mo lang naman doon sa archiving simple majority. Hindi naman two-thirds vote yan. Simple majority. Para lang ilalabas. Sige. Kaya kung puposisyon yung presidente strongly, it can happen. Rektahin kita. Ito bang nangyaring itong ngayong araw na ito napag-decision ng boss over the weekend? Bago lumarga? Mahigit ko na to isang linggo baka in the making. Yes. In the making. Yes. Pero I suppose kasi yung in the making is different from the boss saying, let's go for it. Well, tingin ko yung boto ng mga admin senators ay ang consideration nila dyan ay yung boss. Oo. Yun yung main consideration. Although ko lang aamin, dahil separate body ang Senate. Independent. Diba? Independent. Kaya nga, ito ay mga mga hula-hula lang ito Parang kongreso, di ba? Parang kongreso, independent din yan. Independent. Mga hula-hula lang ito di ba? Talagang separate body yan. Incidental lang yung supermajority. Oo, separate yan Saan kuweba ka ba Separate yan no? Ay, I was able to use it. Nagamit nyo. Saan kuweba ba nakatira, Ronald? Independent and separate, right? Okay. Independent and separate yan. Ano ba kayo? If you say so. Parang impeachment. Di ba? Lahat yan independent. Bakit wala man lang committed cheese? Ano nangyari dun sa mga Di ba, don't they owe him something na he sat on the impeachment complaint for several months? Well, unanimous itong pagtanggal sa kanya. Bakit wala man lang nagsalita for him? Di ba? How the mighty have fallen. Sabi nga sa... Ang sakit, That's a unanimous ouster. Sabi nga sa Greek tragedy. And it's a dose of his own medicine, right? Remember when they ousted Mig Zubiri and he took over? That was also almost overnight. Mismo si Zubiri nagulat. Gulat na gulat siya and he was very angry. At kakampi pa niya noon si Joel Villanueva na ngayon ay natanggal ulit. So, parang dumadami yung pagkakatanggal ni Joel. Parang sobrang tawa mo. Kaya yun ang sinasabi ko, Ronald, pwedeng mangyari siya sa House. Di ba? May mga triggers Itong nag-umpisa ngayong araw, dun yung resulta ng hearing. Magpasalamat din tayo kay Senator Marcoleta, ha? Lumabas yung yan. Yung mga, may nagsalita na, yun na nga, na identifying. Yes. Curly Discaya. That's Curly Discaya. No?
Nagsalita na na-identify si of course, Speaker eh. sabihin ng mga yan, ano yan? May Nagsalit- hearsay yan. Sige nga, bigyan nyo kami ng prueba, no? Hindi, pero nagsalita in public eh. Di ba? Alam mo naman dito. Sabi ni National sport, Speaker- jumping to conclusions. Sabi ni Speaker, I have never bribed anybody. And Tapos yung mga tao niya, sinasabi ay, naman, narinig lang. Narinig lang daw. Oh, kaya nga. Oo. So, Kaya nga. medyo may mga sagot na sila. Parang it's hearsay yung lumalabas. Narinig lang eh. Walang direct walang direct narinig lang eh. So, alam mo na yun. At Sabi, naman corruption may dito, napakahirap lusot yun. patunayan. Ano? Wala namang pumipirma eh. Ni fingerprint, wala kang makikita. Ang isang revealing dyan ay halimbawa yung si Roman Romulo sa Pasig. Paano siyempre, kalyado ni Kwan yun, ni Vico Soto. Siyempre, ang icon ngayon ng anti-corruption si Vico. So I'm waiting for the statement of Vico. Ikalawa, si Marcy Chodoro, na medyo Kaya, very positive din yung projection. No? Marcy Teodoro has already denied the charges. I mean, we're this afternoon after the expose by the Discayas, we started to get a slew of denials, right? And pati si Speaker Martin Romualdez, as you said, Meron nga nag-deny na congressman, nagmumura pa eh. nagkamali siya. I think he was just caught on a hot mic. Pero anyways, speaking of Congressman Marcy Teodoro, we now have him on Zoom to join us and talk about this issue. Good afternoon, Congressman. Thanks for joining Good us. afternoon, Congressman Hi, Mayor. Congressman. No? Sir. Good afternoon, Ami. Good afternoon, Ed. Congressman, napaka-exciting ng syudad ninyo. Oo, 2 months pa lang ako rito. Ami, ganito pala sa Kongreso. Oo nga. Pati kami, nagulat nung biglang lumabas yung pangalan nyo eh. Ako, nabigla kanina. Hindi ko alam ba't ganon. Pero nung nakaraan ito, may nakapagsabi sa akin, meron daw lalabas na listahan. Pero hindi ko naman malaman kung ano listahan yung lalabas. Ito pala yung sinasabi. So now is your chance, Congressman, to address the allegation head-on. Ano pong kinalaman nyo sa flood control problems, and do you know the Discaya couple? Una, wala akong kinalaman dahil 2 buwan pa lang akong congressman. Yung proyekto, parang 2020 o 2021 yata nangyari. Wala pa akong confirmation eh. Bine-verify ko nga sa Department of Public Works and Highways eh. Ang nakikita ko lang connection dito, nung 1 linggo, ako'y nagbusisi, nagtanong, naglinaw tungkol doon sa double funding sa National Expenditure Program. At may isang tapos ng proyekto sa Marikina na pinondohan pa. Kaya ito ngayon, nag-iirata kami during the committee deliberation. Eventually, dahil ito, General Appropriations Bill ay subject sa amendment naman bago maging GAA. Iniisip ko amiendahan iyon bago during the plenary debate. Ako nakikita ko parang baka meron kaming nasagasaan ng mga grupo ng individual o ng mga contractor na ngayon gumagawa ng paraan para magkaroon ng diversionary tactics. Dahil tinitingnan ko yung mga sinasabi ng tao saka yung pahayag ng mga Diskaya. Para bang dahil doon sa pahayag nila, nagturo sila ng mga pangalan, nagtawid sila ng mga congressman. Para bang yung kasalanan nawawala na sa kanila at ang may kasalanan yung mga pangalang binabanggit nila. Ako, ang iniisip ko, hindi lang mag-issue ng denial sa bahagi ko. Dahil wala naman akong i-deny eh. Yun ang mahirap sa amin. Hindi ko nga malam kung paano i-deny yung isang bagay na wala naman akong kinalaman. Ang iniisip ko, mag-file ng perjury case. Kaya kinukuha ko ngayon yung kopya nung journal o record sa Senate Blue Ribbon para may pagbatayan kami. Kasi nagbigay sila ng false testimony under oath sa isang legislative hearing. So, perjury, at least. Sir, sorry. Let me just correct the record. You say that wala kang kinalaman because you've only just sat down. Kaka-assume niyo lang po ng position as district congressman. Pero to put that into context, you have been in Marikina official for a long time because before this stint, you were the mayor from 2016 to 2025.
And before that, from 2007 to 2016, you were also district congressman, right? So I don't think it's also fair to say you don't know anything kasi you've only just sat down. You have been in position for a long time, is what I'm trying to point out. Right. Wala akong kinalaman in relation to the projects of the Diskaya na sinasabi natin. Dahil yung proyekto yung mga 2020 o 2021, di ko pa nga sigurado kung ano project yung sinasabi nila. As a mayor, wala naman akong impluensya o wala naman akong direct or indirect relationship o may kinalaman sa anumang procurement process ng DPWH. Sa local project, meron. Pero hindi naman namin contractor ang mga Diskaya sa local. Kaya ako sinasabi na 2 buwan pa lang ako nasa Kongreso ngayon. At proyekto na Congressman, do you know them personally or officially before? Nami-meet mo ba sila? Dahil medyo weird yung kanilang sinasabi dahil bago pa lang kayong congressman ngayon, 2020 yung nababanggit na proyekto, at yung kalaban nyo, yun yung allegedly nakaupo doon sa controversial small committee, no, na binabanatan ng lahat at this point. So, kilala nyo ba itong mga ito? Para sa kanila ay banggitin nila, sabihin nila na meron kayong kinalaman dito? Maraming nakakakilala sa Diskaya. Una-una dahil nga doon sa mga issue na meron tayo ngayon. Saka ang mga Diskaya dati, tatandaan ko, no, ako'y 2017 yata yun, nag-LGU hopping sila. Gusto nila makakuha ng mga proyekto sa mga local government units. Pero wala kaming official relationship. Minsan yata napunta sa opisina ko, nadalaw. Ganun din, pumupunta sa opisina, dumadalaw sa opisina ng mga ibang mayor. Pero hindi namin sila kinuhang contractor dahil nga alam namin may record sila na yung mga project hindi natatapos o kaya may mga narinig kami mga problema. So as far as I'm concerned, parang ganun lang. Parang may isa na beses lang at nakaharap ko sila, hindi sa isang pribadong lugar na walang tao, kundi sa opisina ko dahil nag-walk-in sila. May appointment sila. Kaharap ng maraming tao. Kaya ako, as far as I could remember, yun lang ang recollection ko na nakilala ko sila. Pero sir, halos hindi ko na matandaan dahil sa tagal. Yes sir, pero can you elaborate sa sinabi niyo na hindi niyo sila kinukuha ang contractor before habang nag-LGU hopping sila dahil meron daw silang records ng mga project na hindi natatapos at may narinig na problema. Ano po yung what were you hearing and what year was this kaya? Ay siguro mga ganun, mga 2017. Yun lang. Actually kaya ako naman nasabi yun dahil tinanong ko yung aking city engineer. Yung city engineer ng city. Sabi ko, ano opinion mo? Sabi niya, sir, ang dinig namin hindi nakakatapos. So, may mga project na hindi on time nagagawa. Para sa mayor, mahalaga yung on time nagagawa yung project. Lalo na pag maliit na lungsod katulad ng Marikina. Kasi very limited ang budget ng Marikina. Hindi katulad ng ibang lungsod na malalaki ang budget. So, we have a very small budget for infrastructure. At karamihan sa mga proyekto sa Marikina, dahil maliit nga ang budget, by administration kami gumagawa. Kaya mapapansin natin sa Marikina, marami kami mga heavy equipment, saka marami kaming mga personnel na gumagawa sa engineering. Lalo yun, katulad yung dredging, yung mga flood control natin sa Marikina, by administration ginagawa Dahil nga kung hindi by administration, hindi magkakasya yung budget ng Marikina. Lalo na panahon ng COVID, talagang ang budget ng Marikina depleted because of the requirement for funds or for public funds for mga services natin, lalo na nung post-recovery. Kaya hindi nga sanay mangontrata yung Marikina for that purpose. Congressman, public disclosure, public testimony to, and I don't think they're going to throw around names lightly, no? Ano sa tingin nyo, offhand,
Ano ang nangyari kaya kung bakit nadawit yung pangalan ninyo ni Mr. Curly Discaya? Meron kayang gumamit ng pangalan nyo or whatever? Ano sa tingin nyo? Suspetsa nyo? Ang tingin ko nga, parang diversionary tactic parang demolition job din sa akin dahil nga doon sa na-expose na mga double funding sa National Expenditure Program Yung iba akala pagko-correct lang ito sa sa papel Hindi dahil alam naman natin yung mga nakalista sa NEP kaya nagdodoble-doble o yung iba naman ay mapapansin natin walang limits o ibig sabihin yung walang station number, hindi ma-identify kung saang lugar, yung iba naman round of figure kasi yun yung napansin ko dun sa National Expenditure Program ng distrito ko yung first district sa Marikina. Hindi ko naman pinapakialaman yung ibang distrito pero syempre naging malaking issue nung nakaraang linggo. May mga nababalitaan ako, mga contractor na nagagalit kasi naka-advance na raw yung ibibigay do sa proyekto. Tapos ngayon binabago yung listahan sa National Expenditure Program. Malaki raw ang mga nawawala. Ito yung naririnig ko lang, sinasabi nila habang kinukorek ngayon o nag-iirata. Hindi naman pwedeng ibalik yung NEP sa executive nasa kongreso na yan Yun ang proseso constitutionally. Nasa General Appropriations Bill na yan. Nasa deliberation na yan. So, pwedeng i-amyendahan. Yun ginagawa. Yun naman pahayag ni Secretary Vince. Lilinisin niya yung listahan, yung mga double funding, tatanggalin niya. Napakalaki nito. Bilyon yung halaga nito. At sigurado ko may mga tinamaan dito. Baka lang. Dahil nga ang naging simula, mitya, yung naging tip of the iceberg yung kaso namin sa Marikina dahil ako pa ang nag-expose nun. Yun ang nakikita ko relasyon ko dito Tapos yung Balante Creek na sinasabi ko, nakita ko hindi lang pala isang identification ang ginawa doon sa Balante Creek na double funding sa distrito ko, kundi may 4 pang pondo na nakalaan doon So ibig sabihin para bang may nag-aalaga rito Parang contractor driven yung yung mga proyektong nakalista sa National Expenditure Program. Hindi ako nag-aakusa. Hindi ko sinasabing may kinalaman ng DBM dahil agency prepared dito Agency initiated dito nanggagaling sa ahensya mismo. At tulad ng sabi ng DBM, sila ay naglilista lamang o naglalagay lang ng mga proyekto. Ako iniisip ko lang baka ganun na nangyari. Dahil meron din akong nakausap kanina na miyembro ng Kamara o ng congressman. Ganun din ang sinasabi sa akin. Parang nung nagsisimula silang mag-imbestiga ng mga ghost project, pati pangalan daw niya na nadamay ngayon. Sinasabi niya sa akin, parang katulad ko rin daw siya, na kauupo lang na congressman. Hindi rin siya, ang kakaiba sa kanya, hindi siya mayor. Ako naging mayor yun lang yung vantage point ko nga dahil mayor ako, familiar ako dun sa mga proyekto on the ground nalalaman ko, kaya nga sinasuggest ko sa DPWH, yung mga district engineers sa regional director dapat on the ground bine-verify, bine-validate yung mga proposal na nasa National Expenditure Program. Dito naman sa Marikina, maayos naman kami dahil ditong bumaha, ditong habagat ang pagbaha sa Marikina, hindi na ganun kataas at nabawasan na. At consistently, meron kaming master plan na sinusunod dito sa Marikina. At ang sinasabi ng Discaya, project ng DPWH, wala naman kaming control o impluensya bilang mayor sa mga project ng DPWH. Kaya I find it very it's preposterous na parang nakakapagtaka, nakakatawa na miski ako hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung dahilan ba't ako nasama doon sa listahan na binibigay ng... Congressman, let me just circle back to what you said about the Discaya couple, no? Kasi I don't know if napansin niyo po, merong picture that's circulating online. If I could just show it to you. Yeah. Can you... Ito yung meeting that you're talking about. Yan yung pumupunta sila, nag-LGU
hopping. Ako mapapansin nyo, iba pa yung itsura ko dyan eh. Mas bata pa ako dyan eh. Kaya early years siya nung ako'y maging mayor. Mga kailan po to, sir? Nakita ko lang, hindi ko alam kung kailan yan. I cannot remember. Nagsi-circulate yan sa distrito ko ngayon galing sa kalabang ko sa politika. Sila naghanap niya, nakakita niya. I cannot really recall kung kailan nangyari yan. Pero I would suppose that's the early part ng nung ako'y mayor dahil yung itsura ng opisina ko, yung ayos ko, yan yung ayos ko nung ako'y early part of my mayorship. And when the couple went to see you, nung dinalaw po kayo, nag-LGU hopping, like you said, did they ever offer any sort of commission, SOP, kickback, whatever they called it? I think that will not be possible because it was in my office eh. Yung opisina ng mayor, kadalasan bukas yan sa maraming tao. Pag pumunta ka sa opisina ko, alam ng marami dyan, habang nagkausap ko yung isang grupo ng tao, naghihintay na yung susunod. Yung opisina ko is an open office. Kung ano yung pinag-uusapan doon sa labesa ko, naririnig ng mga taong kasunod na naghihintay. Kaya, kung ikaw ay isang forensic o investigator ka, isipin, kung meron kami pag-uusapang sikreto, o kaya yung hindi maganda o masama, hindi dapat sa opisina pinag-uusapan na yun. Kaya nasa opisina kami yun eh. And again, just to confirm, ito lang po yung one and only time that you met with the Diskaya couple. Yeah, tapos alam ko nun, other invitation, wala na, hindi na. Ako, ayoko na dahil nga wala naman dahilan. Congressman, balikan ko lang po yung sinabi na intriga ako sa sinabi yung may mga kontrakto na nagagalit na kasi may naka-advance na pera para sa mga proyekto. Tapos binabalik yung, at least there was an attempt, na ibalik yung NEP. Can you tell us more about that? Exactly what did you hear? And from whom? Honestly speaking, may mga contractor na hindi ko kilala. May kinausap na staff ko. Sinabi, baka pwede sabihan si congressman huwag na masyadong magpaliwanag o huwag na masyadong magpa-interview. Ayan, isang halimbawa yun. Meron ako mga kausap na sa DPWH na sinasabi, may mga nagiging problema na nga dahil nga bago ang NEP o National Expenditure Program natin. Okay. 25, I think, kasi dalawang listahan yung binigay ni Curly Diskaya, no? When he started rattling off the names of the congressmen, I don't remember if he said 25% went to you guys automatically or you were part of the second list. But in any case, any idea saan nanggaling tong 25% number na to? Wala akong idea. Totally wala akong idea. Kung ano man yung 25, ano man yung 1%. Ang totoo, hindi ko pa naririnig ng gusto yung kanyang statement sa hearing ng Senado. I only hear it from the queries of the media kanina sa akin. Congressman, Congressman, ano yung tingin nyo yung dahilan? Bakit kayo isinasama ng Diskaya? Wala nga, sinasabi ko baka diversionary tactic eh. Kasi ngayon, ang nangyayari, ang nagpapaliwanag kami na wala naman kaming ginawa. Siyang dapat magpaliwanag doon sa mga flood control projects niya. Hindi ko nga alam kung anong specific project yung kanyang sinasabi na may kinalaman ako eh. Ako, nung nakaraang linggo, ang aking binubusisi, ang aking talagang pinagtutuunan para nga maamyendahan yung Balante Creek. Tinanong ko kung yun yung project na sinasabi. Sabi sa akin, hindi naman daw yun yung project na sinasabi. So, I'm still finding out. Inaalam ko kung ano yung Okay.
tinutukoy talaga. Ano yung Okay. detalye ng problema. We'll try to find out more as well, but we'll leave that there. Thank you so much for your time today, Marikina City Congressman Marcy Teodoro. Salamat, Congressman. Thank you, Congressman. Thank you po. Thank you. At this point, let's get updates from the House of Representatives from Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ano nangyari dyan? Meron bang nangyaring shake-up o wala? Magandang tanghali, Bok, no? Hapon rather. Kanina nga inaasahan natin kung magkakaroon din ng pagbabago sa liderato dito sa Kamara dahil nga may mga bulong-bulungan na umiikot. Pero so far ay wala naman pagbabago at natapos ng sesyon ng Kamara sa araw na ito. Pero kaninang umaga ay kagtulad daw ng nakagawian nga ay nagkaroon ng institutional courtesy para sa Office of the President matapos nga nitong sumalang para sa budget deliberation nito para sa taong 2026. Kung titignan natin, 72% na mas mataas yan kumpara sa kasalukuyang budget nito na nasa 15 bilyong piso at 84 billion pesos. Ang malaking bahagdan niyan ay pupunta nga sa intelligence and confidential funds na nagkakahalaga ng 4 billion pesos, no? Samantalang ang 7 billion pesos naman dito ay nakalaan para sa 17 billion pesos ang nakalaan para sa ASEAN Summit at related meetings para sa 2026. Pero syempre, 1 bilyong piso ang mas mataas na budget na inaasahan nating mailalagay sa Office of the President para sa local and foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina ay nagkaroon ng botohan ang mga kasama ng Kamara kung saan nga 56 ang affirmative at 5 naman ang negative votes, dahilan para mag-proceed nga para sa termination ng budget deliberation ng Kamara para sa Office of the President. Pero paglilinaw naman ng ilan sa mga kasama natin dito sa House Appropriations Committee na magkakaroon pa rin ng pagkakataon ang mga kasapi ng minorya at iba pang kasama sa Kamara na makapagtanong at busisiin pa ang budget ng Office of the President kapag ito nga ay sumalang na sa plenaryo dito sa House of Representatives. Balik sa inyo. Arles, wala bang nagtanong tungkol sa letter ni E.S. Bersamin last Saturday? Medyo unprecedented yun. In my 4 decades in politics, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng statement from Malacanang, addressed to the Congress, saying na huwag niyong ibigay sa amin, huwag niyong ipasa sa amin yung corruption niyo. At huwag niyo kami i-blackmail, huwag niyo kami i-hold hostage yung aming budget. At ikatlo, kayo naman yung maglinis ng bahay niyo. Medyo, ngayon lang ako nakakita ng ganong ka-antagonistic na letter from the ES representing the President. Wala ba nagtanong niyan sa hearing? Kagaya ng marami naitanong din yan, no? Dahil nga kinatuwan ni ES Lucas Bersamin itong Office of the President. Tinanong yan ni Minority Leader Libanan kung saan nga binigyan din naman ni ES Bersamin na hindi naman daw ito para pag-awayin o pagsabungin ang Kamara at ang Office of the President. Ito lamang daw ay para bigyang diin ang separation ng power ng Kamara at ng Office of the President at hindi raw talaga ito para magkaroon ng dibisyon sa dalawang sangay ng ating pamahalaan. Pero kanina nga nakita natin kumpara sa letter na nakita natin kahapon mas naging kalmado. Medyo kumambyo si E.S. Bersamin at patunay nga dyan, nagkaroon pa ng courtesy call ito kay House Speaker Martin Romualdez matapos ma-terminate ang meeting ng budget briefing ng Office of the President. Okay. Maraming salamat. Arles de los Santos, live from the House. Thank you, Arles. Mabuhay ang separation of powers. Also coming to us from the House, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, nasan si Amy? Yes, good afternoon. Wala siya, wala. Anchor. Ayan pala. So, yes, hello, good afternoon. Yan, ayun, dahil nga kanina ay napapag-usapan na rin yung mga flood control projects. Siyempre, pinakinggan na rin natin kung ano nga ba yung magiging deliberasyon ng House of Representatives patungkol naman sa budget ng Department of the Interior and Local Government. So far nakuha natin may 287.5 billion pesos na budget ang DILG para sa 2026. Kung ikukumpara sa naging budget nila ng 2025, mas mataas ito ng 8.4 billion pesos dahil noong 2025 this year meron lang silang 279.1 billion pesos. Pero kahit nga tumaas, ito yung 5th highest budget allocation ng 2026 budget. At kung i-compare natin sa 2025, bumaba pa ang DILG dahil for 2025 national budget, nasa 4th ang DILG pagdating sa ranking kung sino nga ba ang may highest budget allocation.
kung titingnan din natin yung naging budget at kung ano yung nagiging hatian sa mga attached agencies ng DILG, PNP or Philippine National Police ang may pinakamataas with 210.1 billion pesos. Kasunod niya ng Bureau of Fire Protection na may 32.7 billion pesos at ang Bureau of Jail Management and Penology na may 29.3 billion pesos. Pero mabalik lang din tayo sa nagiging usapin kasi ng flood control projects. Naisip kasi ng DILG na syempre meron din silang role dito dahil nga isa sila sa mga parang key persons, lalo na pagdating sa mga evacuation at pati na rin sa nagiging action ng mga local government units. At yun din naman ang gusto nilang tutukan sa mga susunod pang taon, sa susunod na taon, syempre, para nga maipagpatuloy at maisaayos ang kalagayan ng mga Pilipino pagdating dito sa mga climate changes at syempre sa malalakas na ulan sa pagbagyo na nararanasan ng ating bansa. So far, ayun yung mga natatalakay ngayon sa budget briefing at tuloy-tuloy pa rin naman ang House Committee on Appropriations para nga mapag-usapan pa yung ilang mga plano at programa ng DILG patungkol naman sa mga fisheries, pati na rin sa agriculture, and syempre mga plano din sa women and children empowerment. So yan yung mga tututukan natin ngayong araw dito sa House of Representatives. Okay. Thanks for that report, mobile journalist Financial Amy and Intelligence Atienza, coming to Funds. us from the House. Wala na, okay. Okay. That Tapusan is ang oras sa Ami. all the time we have for today. Thanks so much for joining Storycon. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for Storycon. I'm Regina Lay. I'm Adlinga. We are One News, all sides, all the time.